Para mag-picture, ito lang pindutin mo yung hanggat maaari, picture tsaka video. Tuloy-tuloy yung video. Pagka napagod ka na, uupo ka. Kahit doon ka umupo, parang nakukuha sa kung ano ang RA 9262, ano po? Lagi-lagi ko nang dinidiscuss kasi may mga familiar po na mukha. Sino po yung bago? Bago lang na umattend sa mga ganito na tuwa. Wala nang matatawa sa jokes ko nito. Tsaka Bambang. Isa lang po ang Bambang. Dalawa. Ayan, sino pa po? Wala na po, no? Kaya dito ako magtatanong. Isa sa Bambang, isa sa Bundukan. Ano po? Kasi yung mga iba sa Nining, alam na Nining. So yun, sa RA 9262, ito yung violation na ginagawa ng mga asawa, jowa, boyfriend, ano pang pwedeng tawag doon? Ka-live-in. Ayan, pasok po kayo dito ha. Kabit. O, pwede din yung kabit nyo, kung matapang talagang matapang na matapang at magre-reklamo, ay, yun, patay kayo sa mga iskabetche nyo. O, sino pa po ang pwede? Mga ka-one night stand nyo. Yes po, yung kalaguyo, pareha sa kabit. Ano ba bang tawag nyo sa mga kabit? Kabit, kalaguyo, iskabetche, kaldereta, may ganun po ba? O, kasama po yun ha. Pagka nagreklamo kayo, pasok po kayo sa RA 9262 po, ano? So yun. So nakikita natin yung victim niya naman po ay ito yung asawa, legal yan o kasal sa banig yung tinatawag, yung live-in partner yun, girlfriend, yun, parehas lang din po ng suspect natin na husband, live-in partner o kaya boyfriend. Tapos sa victims, kasama po yung anak, legitimate po na anak, yung anak po ninyo, kasama po yun sa RA 9262. Kasi ang RA 9262 ay violence against women and their children. So kasama po yung anak ninyo na pwedeng magsampa po sa inyo. Pero itong lilinawin ko, pag si nanay ang nananakit sa anak, hindi po yun RA 9262. Yun po ay RA 7610 na ipapaliwanag ko po mamaya. Pagka ang anak ay sinasaktan ni tatay, yun po ay pasok sa RA 9262. So dapat ang nanakit ay tatay. Lahat po ay laban sa inyo na mga kalalakihan ito. No? Naintindihan mo ba? Natahimik kayo lahat. So pakinggan ninyo to kung paano nyo lulusutan at paano ninyo hindi gagawin. Para walang kaso, syempre, di ba? Oh, sabi nga, pagka walang nagreklamo, walang kaso. Pagka may nagreklamo, patay na kayo nun. Pasok sa balde. Next. So yan. Mga iba't ibang klase ng pang-aabuso na ginagawa sa mga biktima. Yung una is yung physical abuse, psychological, pangalawa, pangatlo, financial, pang-apat, sexual, at saka yung pang-limang economic. So yan, isa-isahin natin. Ang physical, alam na natin yun, di ba? Yung nakikita. Nakikita, hindi kasama yung loob. Yun, yung mga nakikita lang yan, physical lang po yan. So, ang ginagawa sa physical abuse, pinapamedical, physical exam lang po siya. Ibig sabihin, yung nasa labas lang po ang i-examinin. Hindi kasama po ang atay, puso, balon-balunan, ganun. No, hindi po kasama yon. Physical lang po siya. External, hindi po siya internal. So, yun po. Sa physical abuse, kailangan po within 24 hours, ito po ang tatandaan natin. Within 24 hours po, dapat magpa-medical po si biktima. No? Pagka ang biktima, hindi naman sigurado kung magsasampa ng kaso o ano pa man yan, ang dapat yung gawin, pa-medical po siya. Ha? Pa-assist. Kasi may iba, napupunta lang ng barangay, iiyak lang. Iiyak lang, tapos na. Kinabukasan, nakita ninyo mag-holding hands na sarap ng buhay, pinuyat lang kayo. Kayo hindi pa ayaw nakaisa sa asawa niyo, pero sila inasikaso niyo, tapos makikita niyo, ganun pala, sayang. Di ba? Kulang lang sa ganun ba? Yun. Kayo nagsabi nun, hindi ako. So yun, dapat po, pa-medical po natin. Dapat din po, pa-medical ang biktima sa public health. Bakit hindi pwede sa private ang medico-legal? Pwedeng sabihin na sinampal siya, inuntog siya nilang paso, pero siya pala ang tumalon sa bintana at naguntog ng sarili niya.
may kakilalang doktor, nagpa-medical doon, ginawa naman ni doktor. O, yun ang pinresent. Kaya hindi po pwede. Kailangan po sa public hospital. So, yun po ha, yun ang physical abuse. Yun ang kailangan natin para makapagsampa ng physical abuse is medico-legal. Pagka over 24 hours na po ang nangyari, hindi po kasi tinatanggap ng court yun. Hindi po pulis ang ayaw tumanggap, kundi court. Kung lusot yan kuya, kahit siya pa nauna, pero nanakit ka, wala pa din, shoot ka pa din, ano. Ikaw, kung nasaktan ka din, gusto mo, charge counter charge, magsampa ka po ng kaso ng physical abuse. Slight physical abuse lang yun, 3,000 kumpara sa 80,000. Saan ka po pupunta doon? Wala kang tama. Pag binubugbog ka ng asawa mo, takbuhan mo na lang, magtakbo kayo. Wala kang tama ron. Ay, wala po tayong magagawa. Dapat po mag-ano din po kayo ng kakano ninyo, batas po ninyo para sa mga kalalakihan. Na dapat hindi po sila sinasaktan ng mga kababaihan. Ganun po, dapat po may makagawa ng batas na ganun. Pero sa ngayon po, bida po ang babae kasi sila lang po ang merong RA 9262. Baka sa inyo, pwede po kayong paggawa ng RA 9263. Ganun, baka pwede. Sa inyo naman po yun. Pangangalunya? Ano po ang ano? Oo, alam ko, panalo kayo sa pangangalunya. Mamaya, mag-discuss tayo sa pangangalunya. Talagang gusto ninyo yung kabit para makalusot kayo. Tuturuan ko kayo kung paano kayo makalusot sa mga kabit-kabit na yan. Ano? So, dito muna tayo sa RA 9262 po. Ano? So, yun. Sa RA 9262, tapos na tayo physical abuse. Alam na po natin, medico-legal, public hospital lang ang pwede. Yan po yun. So, next tayo is yung sa psychological. Ito ang medyo bago-bago. Kasi, ang sabi sa batas, pagka psychologically abused daw si babae, is hindi na kailangan ng psychological evaluation. Pero sa court po kasi, paramihan ng ebidensya ang kailangan. Pag madami kang ebidensya, mas madidiin po yung kinakasuhan natin. Alam naman natin, pagka sinampal mo ang asawa mo, binugbog mo yung asawa mo at anak mo, magkakaroon talaga ng trauma. Pero hindi po pwedeng na sabihin natin may trauma nang wala tayong ebidensya. So, kailangan po may psychological evaluation po. So, ito pwedeng pangtapal ng psychological evaluation. Pagka sinabi ng psychologist na siya ay may trauma, na stress siya dahil dun sa ginawa ng asawa, mabibigyan po siya. Pero kapag wala pong makita na kahit anong stress, anong trauma dun sa babae, at negative po yun, ito po hindi na po hahawakan ng pulis. Ang gagawin na lang po niya is mag-private lawyer po siya. Kasi nga, ang DC-20, kailangan po meron tayong ebidensya. Dapat sabihin dun sa ebidensya natin na merong trauma. Pero pagka sinabi nung negative lang, mahina lang ang kukote, mahina lang ang pangunawa, ay hindi po kasama po yun. Kasi trauma po at saka stress o mga kung ano-ano pang nakuha sa inyo na nakaka-apekto sa mental health ng babae, yun po ang kailangan natin sa court. Pero yung sasabihin mahina ka lang, o kaya, di ba alam naman natin sa mga tao, hindi po tayo pare-parehas ng matalino lahat. May katamtaman lang, may discarding stress na naging epekto ng pananakit o pananakot dun sa babae. Yun po yung tinitingnan ng psychologist. So, kailangan po may psychological evaluation tayo. Ang psychological evaluation po, meron tayong libre. Kasi yung mahal po yan. Pagka private po, kada session, ang pinakamurang alam ko is 3,000. Ang session po ng psychological evaluation is 3 to 4 sessions. So, times 3, magkano na yun? 12 na po, ano? Tapos si psychologist, pagka uupo po in court, kailangan po meron po siyang bayad. Ang sinisingil po na pinakamababa din na alam ko is 5,000. So, magkano na yun? 17. Kung may kakayahan po yung kliyente natin, pwede. Kasi sa inyo po kasi, kaya ko tinuturo to, para alam din po ninyo, yung sasabihin po ninyo sa mga kliyente, mga kamag-anak o kung sino man na pwedeng magtanong po sa barangay. Kasi ito po, medyo bago-bago po itong psychological evaluation natin. Kalalabas lang po yan. Kaya yung mga psychologists natin, medyo in demand po sila. Kaya pagka may anak kayo na college, mas maganda, yan ang kunin na course. Psychologist ang kunin nila. Kasi parang noon, nursing, ang in demand, ngayon in demand din yan sa atin, sa pagkakaso. Tsaka kahit hindi kaso sa mga school, yung mga nakakagawa, yung mga CICL, kailangan po mag-undergo ng psychological evaluation para maayos po yung
utak nila. Kasi medyo maluwag na yung tornilyo, ganun. Kasi ang tayo mismo. May stress na rin kasi tayo lagi. Nakita to, napansin to after nung pandemic. Madaming nabugnot sa loob ng bahay. Kung ano-ano nang pinagagawa na iisip na. Kaya after ng pandemic, ang dami na natin kaso. Diba? Ang daming nangyari. Nasa loob lang ng bahay, pero ang daming nangyari. So yun po sa psychological abuse. Yun ang kailangan. Psychological evaluation na yan, okay na tayo. Pwede nang magsampa ng kaso. Pangatlo, ito financial. Ito yung lagi-lagi kong sinasabi sa mga unang beses na magreklamo. Pagka kayo, may anak kayo sa labas. Ha? O, papasukin nyo, no? Tapos bigyan na sustento, pera, tama. No? Hindi kasi kayo kasi, ha? Sayang daw, sayang. Sayang. Nako. Kaya lang, magkano ang sustento? 3,000 a month, hindi pa kaya. O magkano ang kondom? May libre sa center pa. O, di ba? Bakit? Ay, ganun ba? Basta kaya niyong sustentuhan. No? Kasi ang mahirap kasi, sige lang kayo ng sige. Sige, nasarapan ng nasarapan. Masarap bang magsustento ng 10, 3,000 kada buwan? Ang tanong, di ba? Nasarapan ka, ilang minuto lang yun, ilang segundo lang yun, wala pang minuto, ilang segundo lang yun. Okay, di ba? Tama? Anong hindi? Sige, sino ang nakakaminuto ditong sarap? Ayan tayo Ayan tayo. Gising na gising. Diba? Ang usapan Wala. Minuto lang, ay segundo lang yun, walang minuto. Ha? Siya? Ay, walang alam yan. Walang alam yan. Pag yung idama yan, parehas kami, wala kaming anak, wala kaming alam dyan. Paano mo nalaman? So yan po ha, sa financial, pagka unang reklamo lang po ni babae na pumunta sa barangay at taga-barangay po ninyo, yung nirereklamo niya, yung hindi nagsusustento, pwede po yun na patawag sa barangay para po mag-usap sila. Pag-usapan nila. Once lang po ninyo gagawin yon. Kung ano ang naging kasunduan, nasunod man yun o hindi, sa susunod na pumunta si babae, forward na po ninyo sa amin. Sa PNP na po. No? Kasi ang ginagawa naman namin, sa PNP kasi hindi na namin hinahawakan yan. Dinodiretsyon na po namin ng RTC Malolos sa family court. No? Ang dadalhin kung ayaw niyang pumunta sa polis kasi kakilala namin kung pare ni polis, pwede po ninyong padiretsyonin po sa RTC Malolos sa family court. Ang padala po ninyo is yung birth certificate ng bata o yung mga bata. Ito ang siguraduhin din ninyo na sa birth certificate ng bata is yung taong nirereklamo ang nandun. Baka naman Pedro ang nakalagay, ang pinapatawag si David. No? O paano yun? Diba? Kailangan po kung sino yung nasa birth certificate, yun po ang nirereklamo. No? Kaya lang minsan, may iba po na hindi naglagay ng tatay. No? Wala kayong pangalan. Pero alam mo sa sarili mo, ikaw nagputok nun. Kaya lang sa batas, pagka wala pong pangalan kasi sa birth certificate, medyo mahihirapan po. DNA po. So, konsensya na lang po ninyo. My Zoom seminar took half a day and we had no instructor in the afternoon. So I delivered my lecture without any delay. No case today, only compliances, which really pours.